Sa likod ng bawat pintot at checkout, may mga taong gumigising upang ihatid ang mga parcel na ilang araw nating hinihintay. Siya si Rosemary Pons, isang delivery rider na araw-araw humaharap sa kalsada, hindi lamang upang maghatid ng parcel, kundi upang maghanap buhay, tumulong sa pamilya at patunayan na ang kakayahan ay walang kasarian. Ako si Rose, nakatira sa Barangay Labas, Santa Rosa, Laguna. Yun. Magwa 1 year na. 1 year pa lang. Dati sa Little Milo. Pero hindi ako enjoy dun kasi nasa loob ka lang ng pabrika Para kang parang nakakulong ka lang, wala kang ibang nakikitang tao, gano'n. At least dito, marami ako nakakasalamuha, nakikilala. Yun. Palakaibigan kasi ako. Sa paglawak ng online shopping sa Pilipinas, lumalaki rin ang pangangailangan sa mga delivery rider. Kasabay nito ang unti-unting pagpasok ng kababaihan sa industriyang matagal nang itinuturing na panlalaki. Sa Little Milo, nagre-repack kami ng mga kape, mga gatas sa box. Tapos marami kang kasama, pero hindi kayo pwedeng magkwentuhan, hindi pwedeng maupo. Dito, marami ako nakasalamuha. Tapos pwede akong maupo, pwedeng magpahinga. Nasa iyo yung oras mo. Hindi yung katulad doon na kailangan 8 hours nakatayo, walang upo-upo. Normal na araw, pagkagising ko sa umaga, magluluto ng pagkain ng mga anak ko sa tanghalian, tsaka ng asawa ko. Kasi pag pumasok na sila, kailangan may pagkain. Tapos, maliligo na. Tapos, aalis na ako. Tapos, yun, punta na ako sa sorting area. Mag-sort na kami ng mga malalaking parcel, yung mga bulky. Pag na-sort na namin yan, ikakamada ko na yun dyan sa motor ko. Tapos, pagkatapos ko dyan magkamada, pupunta na ako doon sa taas. Meron kasing akyatan doon. Magsusort ka naman ng maliliit na parcel para ilalagay mo sa bag. Sa unahan naman yun. Pagkatapos na yun, diretso na ako dito. Baba na ng Howard. Pagdating ko pa lang dyan sa may gate, good morning! Yung mga tricycle driver, kilala na ako. Yun, tapos dire-diretso hanggang sa pagdating na mga anong oras na ba? Actually ngayon, dapat 10:30, patapos na ako niya mag-deliver, ubos na yan. Babalik na ako ulit ng hub. Tapos kukuha na ako ng panibagong parcel na panghapon. Kasi pagdating ng 4, na kami, kailangan nakaremit na kami dahil mag-out na kami ng 4 o'clock. Yun lang. Tapos uwi ng bahay, maglilinis ng pinaggalawan doon ng mga anak ko, mga aso ko. Tapos yun, pagkatapos nun, kakain. Tapos papahinga lang, matutulog na. Balik na naman ulit. Ganon. Usually, sa umaga nasa 80 plus. Tapos, sa hapon naman, minsan, pag marami kami talagang parcel, umaabot ng 150 ang takbo ko sa isang araw. Pero pagka yung normal, tulad ngayon, normal lang, ang dala ko 75 to, na ko na yung iba, na i-deliver ko na nga yung iba Tapos, mamaya, pagbalik ko doon, siguro mga nasa 50 plus na lang yan. Pagka medyo mahina lang yung volume ng parcel. Pag Monday, yan, talagang mahina ang volume ng parcel namin. Kaya nakakapahipahinga. Hindi, daily kasi namin 600. Tapos, pagka 63 kami, meron ng gas allowance yan hanggang 75. Pag naka 75 na kami, quota namin yan. Pag lumagpas kami ng 75, yung 76, 77, bawat isang parcel nun, 10 pesos. Ganun ang kitaan dyan. Kaya kung maka 150 parcel ka, parang 1.5 yun. Kung maka 100 ka, 1,000 yun. Gano'n. Pero minsan, pagka binibigyan kami ng tip ng customer, kunwari 5 pesos, 20 pesos, yan. Maraming ganyan dyan sa, yun yung pinangkakain ko, pinanggagas. Kasi ang gas allowance namin, sweldo, every 10 at saka 25 namin
nakukuha eh. Yun yung sahod namin, 10.25. Sa bahay lang naman kasi talaga ako eh. Kasi nagtatrabaho naman asawa ko. Kaya lang sobrang inip ako sa bahay, wala akong ginagawa. Sabi ko sa asawa ko, magtatrabaho ko. Kasi gusto ko kumita kahit pa paano. Tapos yun, pinayagan naman niya ako. Minsan nga nag-aano yun eh. Resign ka na nga dyan, napapagod ka lang, magkakasakit ka lang. Minsan kasi may time na hindi ako nakakapasok, may sakit ako. Sabi no, mag-resign ka na para Sabi ko, hindi, sayang yung trabaho ko. Ganon. Pinagkaiba. Halos wala naman eh, kasi para na rin akong lalaki dun eh. Hindi ko na nga naiisip mag-lipstick, magsuklay. Basta pagkatapos ko mag-ipit sa umaga, wala nang ayos-ayos yun. Wala naman kasi halos yung ginagawa nila, ginagawa ko din. Yung pagkamada, pagbuhat ng mabibigat, yung pag nagsasort kami, halos cabinet na binubuhat namin nilalagay sa motor. Oo, lalaki yan. Buti nga ngayon wala akong malaki, pero dati makikita mo yung naka-side pa dito yung yung mga malalaki. Wala, ganun din. Para kasing lalaki rin eh. Wala, hindi ka naman pwedeng magpatulong sa kanila eh. Kasi may ginagawa din sila. Kaya kailangan, yung ginagawa nila, kaya mong gawin. Ganon. Kaya wala rin ang pagkakaiba lang siguro namin minsan, madaling mapagod. Kasi yung lalaki talagang iba. Sa babae, minsan sakit yung balakang, lalo na yung edad ko. Pero kaya pa. kaya ko. Thank you. Wow, sarap naman yan. Diyan ako makikikain. Dati ito, nakatira to sa phase 1. Dun sa 725. Lumipat na sila dito. Sabi niya, ikaw na ulit magdi-deliver sa amin. Pinapakita ng mga pag-aaral na ang gig economy ay nagbibigay sa kababaihan ng dagdag o alternatibong pinagkukunan ng kita, isang mahalagang tulong sa mga pamilyang umaasa sa iisang o hindi tiyak na sahod. Ngunit lampas sa kita, may mas malalim na epekto ang presensya ng kababaihan sa mga industriyang dominado ng kalalakihan. Ayon sa isang pag-aaral ng Asian Development Bank ukol sa delivery rider sa Pilipinas, noong 2022, halos 98% ng mga rider ay kalalakihan, habang kakonti lamang ang kababaihang nasa hanay ng trabaho. Dahil sa kakarampot na bilang na ito, ang bawat babaeng rider ay nagiging mas kapansin-pansin, at sa maraming pagkakataon, nagiging huwaran. Oo, minsan sabihin ng mga Kuya, magkano po? Pagharap ko sa, ay, ate, magkano po? Ganon, galit sila sa lalaki. Kasi yung mga lalaki masusungit daw. Pero karamihan dyan mga nakaklose ko kasi kaya hindi ako nagbabalik ng yung balik, yung hindi na-receive, hindi. Bira. Nakaklose mo lang po yung mga nandito dahil lang. Halos lahat. Nakakakwentuhan ko na. Minsan, tulad kahapon, nandun ako sa may, kaila nanay. Yung nagtitinda ng mga fishball doon. Doon ako tumatambay pagkatapos ko mag-deliver. Kumakain-kain ako doon, tapos nakikipagkwentuhan. Yung mga nagpupunta doon, mga kakilala ko na rin, minsan napapatambay na kami doon, kwentuhan na kami. Ganun, mga chismosa. Tulad kahapon, nilinisan ako ng kuko. Nakakatuwa. Sabi na, maglilinis. Nilinisan ako ng kuko. Sabi, linisan ka ng kuko. Sir? Bakit iwan ako kasi ni Sir? 249. Ang Siren? Maririnig niyo ako magsisigaw dito. Yeah! Load
Baby Grace! Doon mo nagkakala ate. Yan mawawala. Wala. Kasi siguro nasa pakikisama lang talaga. Wala akong naranasan na nabastos ako or ano. Kahit dun sa hub namin, biro-biroan namin. Pero kumbaga, biroan lang. Walang, kumbaga kahit hindi ko pa siya kilala. Kumbaga parang inaano ko siya, yung pinakausap, pinapansin. Merong iba may masungit din dyan. Pero, minsan, pagka kinausap mo parang irritable, parang ganon, meron mga ganon, pero naaano ko naman siya. Pagka alam ko na Tsaka masayahin din kasi ako, ayoko nang malungkot. Ayoko nang nalulungkot kasi pag nalungkot, tsaka, Diyos ko, minsan lang tayo mabuhay, dapat laging masaya. Sabi ko nga sa asawa ko, dapat i-enjoy natin yung natin kasi saglit na lang, malay mo, hindi mo alam, di ba? Kaya, lahat ng makikita mo, batiin mo na, mamaya hindi mo na mabati ang kinabukasan. Di ba? Wala ka na. Ganun lang. Wala kasi nung una ako lang talaga eh. Sa admin namin may tatlong babae, yung cashier. Tsaka yung namin, yung pick up na babae na nagpa-process ng mga pick up na parcel. Pero pagde-deliver, konti lang po talaga. Wala, kami dalawa lang. Nadagdagan lang ako. Madalas ako na-order sa online. Very convenient kasi lalo na ako as busy mom. Gabi na nakaka-uwi. So, convenient sa akin yung mag-browse ka na lang. Lalo na kung yung mga needs ako, doon na lang ako o-order ng mga wala akong time para bumili. Depende kasi pag kami kailangan na mga gamit na hindi ako makalabas, lalo na kung sa Manila pa bibilin, ino-online ko na lang. At saka pag trusted ko yung yung supplier, yung seller. Kasi minsan, alam mo sa online, mas marami ang scam di ba? Ako lagi na rin nadadali dyan. Kaya minsan nag-online din ako. Pero hindi kasing dalas talaga na Una is para mas napabilis, easy, kumbaga convenient para sa akin. Kasi yun nga, less time, less hassle na pumunta pa sa mall para yun lang yung bibilihin mo. So, at least dadalhin na lang sa bahay. Depende kasi sa akin kung para sa akin, kung maganda ang pag-deliver, maayos din siya. Tsaka sa online naman kasi, pag yung na-orderan mo is hindi bugos, yung maayos naman, malaking tulong talaga. Kasi unang-una, pamasahe mo, yung abala mo. Halimbawa, sa Manila ka pa bibili ng gamit. Katulad kasi sa akin, ang mga ino-order ko kalimitan, yung mga pang-electronics, electrical na gamit, yung kailangan mo sa Manila mo pa bibilhin. Well, sa akin naman kasi, babae, lalaki, parehas lang. Kasi ang kasi ngayon, sa modern na panahon ngayon, kung anong kaya ng lalaki, kaya ng babae. Minsan, mas higit pa nga eh. Basta ang importante kasi sa akin, kahit sino ang nagde-deliver, basta maayos. At saka, kasi minsan may mga nagde-deliver na hindi honest. Tapos yung attitude, isa sa mga pinaka ko yan, ako, siraulo rin ako. Pag siraulo ang kausap ko, mas siraulo ako sa kanya. Ako as babae, ginagawa ko din yung mga gawaing lalaki. Kumbaga, meaning, nakaka-proud lang na makikita mo yung mga ganong babae na kahit majority, kung titingnan natin, is mga lalaki yung usually gumagawa nun. Pero as a babae, nakaka-proud makita sa isang babae na pinipilit niyang gawin kahit hindi siya namimili ng trabaho. Of course, para sa family niya. Para sa ilan, Tao po, sorpresa. hero. At para sa iba, nakakamangha na makita ang mga kababaihan na kayang gampanan ng mga trabahong kadalasan ay inuugnay sa mga lalaki. Ngunit sa bawat simpleng interaksyon ganito, unti-unting nababago ang pananaw tungkol sa kung sino ang pwedeng gumawa ng ganitong uri ng trabaho.
magpapahinga lang. Saglit lang naman yun eh. Tsaka hindi ko iniisip kasi yung pagod eh. Kasi pag iniisip mo yun, talagang hindi ka makakapag-deliver. Pag iniisip mo, nakakapagod naman. Wala, hindi mo matatapos yung parcel mo. Ang mahirap lang talaga pag umuulan. Kasi basa ka. Pati paa, pasma talaga yun. Kasi basa ka na. Tapos pag umuulan din, may payong naman. Huwag ka na lang, kumbaga parang mahirap din talaga kapag yung hindi lumabas agad yung customer. Kasi basa ka na. Pero pag mainit, ang ginagawa ko, hindi ako pumaparada sa mga... Basta lagi ko inilililim yung motor ko. Kumbaga doon na ako nag-aano. Lakas yung pamilya ko. Siyempre, papaiyakin mo ako. Yung mga anak ko. Lalo na yung asawa ko. Kasi marami kaming pinagdaanan. Dati kasi medyo nagkaroon ako ng mga problema sa pera, ganun. Kakautang. Tapos syempre, kailangan mong bayaran kasi ginugulo ka nung iniraman mo. Pero yun lang naman, di naman ako nalalalaki. Di naman ako nagsusagal. Kumbaga parang siguro, na lang ako sa mga gastos. Masyado kasi ako dating maluho talaga. Kaya ngayon, ko yung sarili ko na yung mabago, yung mga nagawa ko. Mapunan ko ulit yung mga nagawa kong sa kanya. Yun. Ngayon, okay na naman kami. Lagi nga kaming nag-out of town pag buwan-buwan yun. Meron kaming punta kami sa magka-camping kami. Tulad nung nakaraan. Nagpunta kami nung magba-birthday kami ng anak ko. Nagpunta kami ng Bataan. Pagka Friday, nagsisimba kami. Yan, yun lang. Doon lang kasi kami nakakapagkwentuhan, nakakapag-banding pag linggo. Pero pag Friday, nagsisimba naman kami nung kasama ko yung nanay ko tsaka yung asawa ko. Kami lang kasi yung mga anak ko pumapasok eh. Yun. Yun yung buhay ko. Kasabay ng oportunidad ang mga hamon, pisikal na pagod, usaping pangkaligtasan, at pagdududa mula sa ilan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga hadlang na ito ay unti-unting humuhupa. Yun, basta lakasan lang yung loob. Tsaka kailangan, lagi kang positive. Huwag ka mag-iisip ng negative na hindi mo kaya, ganun. Dapat lahat ng bagay kaya mo. Yun. Yun lang naman. Si Rosemary ay isa lamang sa iilan. Ngunit sa kanyang bawat hatid, mas nagiging malinaw ang isang katotohanan na ang pagbabago ay nagsisimula sa mga taong patuloy na umaandar, kahit na mahirap pa ang daan.